Hi guys, isa namang bagong loan app yung pag-uusapan natin today. At sneak peek ha, na-approve ako sa 2,000 pesos. Take note, hindi offer pero approve. Binayaran ko kaagad at nagkaroon ako ng increase 5,000. Umutang ulit ako guys at binayaran ko ulit. At nagka-offer ulit ako 9,000. So, medyo mabigat na responsibility na yan, guys, ha? Dahil utang po yung pinag-uusapan natin sa channel na to, ipapasilip ko sa inyo kung anong meron sa loan app na to para makapag-decide kayo kung okay siya o hindi. At yung pangalan ng loan app ay si Loanease. Ito po yung ad na nakita ko. Sabi niya maximum loan daw na pwede yung paihiram is 30,000 pesos. Yung monthly payment na daw is 1,964. Too good to be true siya. Sinubukan ko siya at guys, yung first loan ko sa kanya was 2,000 pesos. Is it worth your time? Panoorin niyo lang yung video na to. Hello everyone, it's Ate Red here, the original Utang Queen. At kung kayo naghahanap ng 100% na reviews lang talaga ng mga online loan platforms, walang halong marketing or clickbait, you've come to the right place, guys. Kung hindi pa kayo subscribe na kayo sa channel na to. Ito po yung mga topics natin. Pinapasilip po sa inyo yung iba't ibang mga online loan platforms na download para kayo magkaroon ng idea kung okay ba to o hindi. For today's video, ito nga yung pag-uusapan natin ay si Loanease. Nakita ko siya guys sa Facebook. And yun nga, parang too good to be true yung terms niya. At dahil ad siya, meron po siyang install na. Running kasi ako sa mga ganito guys, kaya pumunta na ako ng App Store. So, App Store po siya, wala po siya sa Google Play Store. I'm sorry sa mga Android users dyan. So, dun ko siya din-download and sabi niya, maximum 60,000 pesos daw, sa ads 30,000 lang. Anyways, so meron na siyang 3 ratings pa. So, bagong-bago or di kaya bagong palit pangalan lang to, diba? Simple operation and minimalistic process. Secure, reliable, and worry-free information protection, blah, 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 blah. So, sinubukan ko siya, guys. Kaagad ako na-approve. Alam niyo na kasi pag-approve kayo agad sa mga ganitong klaseng loan app kasi hindi pa 5 minutes natatanggap niyo yung pera eh. Pero kung matagal, usually reject. So, ayun guys, na-approve ako sa 2,000. Na-curious ako magkano magiging second loan. Kaya binayaran ko kaagad guys. At least madali pong magbayad sa loan app na to. And guess what? Nakikita ko sa mga notifications, yun yung bangko nila. Second loan, 5,000. And then yung third loan, 9,000. Hindi ko na tinake. Kaya panoorin nyo yung video na to para malaman nyo kung bakit. This video is not sponsored. It's based on my personal experience. This video is not financial or legal advice. Nag-share lang po ako. And hopefully, mabigyan kayo ng idea kung dapat bang lapitan yung mga ganitong mga loan. First and foremost, pag may nakikita ko mga online loan platforms, ang agad kong ginagawa is chine-check ko kung rehistrado ba siya sa SEC. Unfortunately, yung loan app na to is, well, hindi ko mahanap sa list of recorded online lending platforms. Normally, kung ako lang, hindi lang ako nagre-review ng mga loan apps, babay na kaagad. Pero dahil baka dami niya sa inyo nakakita ng ads niya, kaya yun, I decided na subukan siya. And pakita sa inyo kung anong meron para at least may heads up kayo guys. Siyempre, bago ka magbigay ng personal information, makiklik mo naman kasi dyan sa baba yung privacy agreement. Doon sa privacy agreement, sabi niya si Supreme Money Lending Corp daw. Supreme. Oh, nako. Kung hindi nyo pa nakita yung vlog ko about the Supreme Loan app na siya naman ay makikita sa Google Play, check this video. But anyways, kasi yung focus natin dito ay si Loanease na Violet. Kaya magpatuloy na lang tayo. So, yun, hingi po siya ng active mobile number. And then, pagkatapos ko ibigay yung SIN, ako guys, nakakaloka. Doon na mismo sa app, lumabas yung OTP. Bakit ganon, diba? Dapat kasi yung nagsisend sila ng text, hindi yung ganito. Anyways, in-enter ko yan at yung kaagad bumungad is 10,000 pesos. So, hindi 30,000 pesos. 10,000 pesos. At sabi niya, 0.05% per day daw. In 120 days. Pero guys, ako na mismo magsasabi, so, wag kayo maniwala dun sa 120 days na yan. 7 days lang to. As in, 7 days lang. Sa second loan, 7 days pa rin. So, i-click mo yung apply kung gusto mo. If willing kang lunukin yung fees niya, go ahead, click apply. But I suggest you finish this video first. Hingi po siya ng mga authentication, personal information, job information, contact information, payment information. Familiar na kayo dyan. But, magsiselfie ka, syempre, at magbibigay ka ng ID mo at yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to, UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, PhilHealth, national ID, other options, which I don't think. Bakit kasi hiniwalay pa niya yun, diba? Postal ID, PRC, and Pag-ibig. So, pwedeng kunin mo dun sa gallery mo or sa camera mo, pipicturean mo siya yung ID mo. Pinicturean ko yung ID ko, kaagad po niya na-capture yung name, yung ID number, and my birth date. And, syempre, hingi siya ng other information. Doon naman sa, sa work information, kahit na sinabi mong unemployed or self-employed, hingi po siya ng mga company phone number. Hindi ka makakapag-proceed kung hindi ka
kung hindi mo siya completely ma-fill out. And yung mga emergency contacts na gusto niya magbigay ka ng 3, pero kailangan mag-provide ka ng access sa lahat na nasa phone book mo. So, it's up na lang. And yung mga disbursement methods niya, kasama din yung bank. And e-wallet, syempre, sa mga ganito, binibigay ko yung e-wallet ko. I gave them my GrabPay. And lumabas yung kanyang offer na 2,000 pesos. Sad to say, hindi mo siya buong matatanggap kasi yung natanggap ko lang, agad-agad. Pag-click ko ng submit, guys, agad-agad natanggap po sa aking GrabPay, 1,200. O, ayan yung proof, guys. O, natanggap. Proof talaga, ha? And sent. Kailangan mo i-click yung loan now. Kasi pag hindi mo yung kinlik, wala nang mangyayari. So, kailangan mo talaga i-click yung loan now para complete yung process, bale. Sa 2,000 yung offer, 1,200 lang yung natanggap. Syempre, binayaran ko ng 2,000 at kumita na siya ng 800 pesos sa akin. Yung breakdown ng 800 pesos is processing fee daw, total interest is 13. Wow ha, baba daw ng interest, pero dun siya bumawi sa service fee ha. And then risk control service fee. And all those fees, including the interest, is more than 15% na cap ni BSP. So, dun pa lang sa service fees tsaka sa interest, nako, X na yung loan app na to. And by the way, guys, kung mag-e-extend kayo, kasi say, for example, hindi kayo makakabayad sa loob ng 7 days, nako, magbabayad kayo ng another 800. Hindi pa nga nag-1 day, binayaran ko kaagad. So, out of curiosity, at para makumpleto ko yung review ko para sa inyo, I wanted to see if it's going to get better, but no. So, pagkatapos ng bayaran, nagka-offer agad. Ayan, automatic. Lugi ka sa loan app na to kasi pa 7 days lang. Ang mahal ng fees niya tapos hindi siya buong natatanggap. So, ayan, sa first loan ko, kumita na siya ng 800 sa akin. Tapos nagka-offer, 5,000. Nako guys, pikit mata ako guys. Tinake ko yung loan para lang, to complete this review, this first impression. At tanggap agad. Hindi pa automatic, like super automatic. Yung loan app na to kumita ng 2,000 sa akin kasi binayaran ko agad yung 5,000 pesos na loan. 2,000 yung una, then 5,000. Pero 1,200 lang. Tapos, 3,000 yung natanggap ko. So, pinapalabas niya maliit yung interest pero doon siya bumabawi sa processing fee. 2,800 niya yung na-earn niya sa akin. Kaya nung binayaran ko yung 5,000 and then lumabas yung kanyang offer na 9,000, ayoko na talaga guys. The bigger the term, the bigger the processing fees na ikakaltas niya, which is a no-go. And hindi mo alam kung hanggat kailan ka makaka-loan tsaka re-loan sa loan app na to. Malay mo, pagkatapos mo pala magbayad ng 9,000, wala na. Yung loan app na to kumita ng sobra-sobra sa ganitong structure. So guys, nagbayad ako ng 2,000 plus para masilip yung loan app na to. Kaya guys, pakisubscribe naman. Joke lang. Okay lang yun guys. You're all welcome to watch my videos. So kung yung loan app na to ay hindi okay para sa inyo, meron po tayong mga options. And you can check the Legit Loan Apps playlist by Ate Red. You can find it here. Ito po yung mga videos natin sa Legit Loan Apps playlist. And those loan apps, na-try ko na sila. Okay yung experience ko sa mga loan apps na to. Yung masasabi ko lang talaga guys is yung mga loan apps na legit na andun are far better than this loan app, Loanease. Guys, dun lang tayo sa legit at rehistrado po sa SEC. So, I don't know, rehistrado man to o hindi, pero hindi ko bet yung kanyang service fees or yung kanyang processing fees. So, nasa inyo yan ha. Yung mahalaga is, nakita nyo kung ano yung totoong anyo ng loan app na to. So, yun lang for today's video. At kung meron ako nakalimutan banggitin, let me know what you think. Put it in the comment section below. I will see you on my next vlog.